sa verse na to. 1 John chapter 4 verse 19. We love because He first loved us. Love comes from God, means God is the source of love, and God is love. Jesus pouring out for you and me. Let's pray. Lord, thank you for this opportunity to hear your word today. May this be transformational to us, Lord God. We invite your holy presence in this place. Change our heart and change our mind. Change, Lord God, our habits as we tackle about this new series that we're going to be talking about. Is the first topic would be fighting temptation. Thank you, Lord God. May your Holy Spirit dwell in us. Change us, Panginoon. Use me, Panginoon, in this Sunday service as I deliver, Lord God, your word. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Alright. So, Lapit natin dito. so breaking the cycles of failure. So, ito yung ating topic for today. Failure has a cycle. So, the passage would be Matthew 4, 1 to 11. So, meron na ba sa buhay natin at na-try mo na talagang paulit-ulit? Gagawin mo ulit to, mag-fail ka ulit, gagawin mo ulit. Hindi mo na nagawa ng tama or hindi mo na naipanalo. Meron bang mga ganong part sa buhay natin? Of course, there are some part of our lives na talagang gusto talaga nating ipanalo pero hindi tayo mananalo no? So, sabi dito, are you currently struggling with a particular sin? Meron ba tayong challenges in any area of our life? Nag-struggle ba tayo dyan? Nahihirapan ba tayo overcome yan? And do you plan? No? Do you plan to win over it? Kasi yun yung pinaka-challenges natin ngayon. Somehow, in our Christian life, it's not really perfect. May mga times talaga na we fall down. But the challenge is, kung the same yung ating laban na laging tayo natalo sa laban na yun. No? So, is it really possible to overcome temptation? Overcome ba natin talaga siya or talaga andyan na talaga siya? No? Tawag dito? Pwede pa ba tayong manalo? Pwede pa ba tayong pwede ba nating talunin yung temptation na yan? Yun ang tanong natin. So marami uri ng temptation, hindi lang yan lust, no? It's anger, it's rage, temptation to not to forgive, temptation to copy the answers of your classmates, no? Temptation to bring your staplers at home, galing sa work, no? Temptation to not to do your best in the workplace. Temptation to petics, temptation to lie, no? Pag may outing kayo summer, temptation to drink, temptation to smoke. Okay, pag mag-isa ka na lang, no? Wala nakakita sa'yo, no? Ang dami, no? So, fighting temptation, ito yung topic natin, no? My original plan of topic is in the Old Testament, Joshua. Okay? Faith. And then, I came across this just yesterday lang to, nabuo yung topic na to. I really didn't have the plan to share this to you, but the Lord has given me the burden, the conviction to really share this to you because you might be, somewhere in your life right now struggling with something. Okay? So syempre, si Lord yung mag-start, hindi ako. Okay? So let's go to Matthew chapter 4, verse 1. No? Ito yung temptation of Jesus, right? Satan tempted Jesus. Now, verse 1, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Verse 2, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry, of course. Diba? Nakagutom ba yun? 40 days and 40 nights, no eating? Of course. Diba? Malipasa ka nga lang ng gutom.
galit ka na eh. Ito pa kaya, no? So verse 3, the tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Alam ba ni Satan na Son of God si Jesus? Of course. He knows Jesus. So, alam niya ba na makapangyarihan si Jesus? Na kayang gawin ni Jesus yung stone to become bread? Of course. Pero ba't niya pinapagawa sa kanya? Diba to test him? No? Kung sasaway siya kay God the Father. Verse 4, Jesus answered, "It is written, a man shall not live on bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God." That comes from the mouth of God. Verse 5, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Verse 6, if you are the Son of God, so tinatanong niyo, if you are the Son of God, kung ikaw ang anak ng Diyos, pero alam naman talaga, ni Satan yun. Tinitesting lang niya si Jesus kung bibigay. No? So si Satan kasi, meron siyang goal na, if he cannot ascend to the highest of the heavens, hindi niya kayang pumunta sa level ni God, pabababain niya si God sa level niya. Sa foolishness na. Total, hindi na rin kita maabot, di pa bagsakin na lang kita. Total, hindi ka naman talaga absent ng Sunday service, itempt na lang kita ng weekdays. Diba? Total, hindi ka naman talaga, sinuseryoso mo yung SOL, school of leaders. So kapag walang school of leaders, doon na lang kita i-attack. So, ang goal ni Satan, bumaba si Jesus sa level niya. No? Sabi ni Satan, he said, "Throw yourself down, for it is written." So, kinote ni Satan yung Bible. Specifically, Psalm 9. Saan yan, no? Sabi niya, bago ko sabihin, no? He will command his angels concerning you, and they will lift you up their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Psalms 91. So, knowledgeable siya sa Bible, no? Verse 7, Jesus answered him, "It is also written." So, si Jesus, no? It's also written, "Do not put the Lord your God to the test." So, paano pagbas ka konti yung alam ni Jesus sa Bible? No? Nag-debate to eh, no? Verse 8, again, the devil took him to a very high mountain. So, mas tinaasan pa ulit yung offer. Diba? Deal or no deal? No deal. Sabi ni Jesus Christ. Tinaasan ulit, no? And showed him the kingdoms of the splendor of the world and there's the kingdoms of the world and then their splendor. So pinakita ng Satan sa kanya, oh, grabe, di ba? Verse 9, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Okay? So ang gusto ni Satan, ma-worship siya ni Lord. Verse 10, Jesus said to him, "Away from me, Satan," or Satan. Sa English kasi sa iba, Satan, basa nila Satan. For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Verse 11, then the devil left him and angels came and attended him. So all this time, yung sinasabi ni Satan sa kanya na yung mga angels isi-save ka, andyan lang pala sa paligid yung angels eh. Nanonood, no? Doon sa sin. And then totoo din yung sinabi na ng Bible na if you tell the devil to go away, it will flee from you. So blessed be the reading of the Word of God. Right? So what can we see here? No? What can we see? Ito yung scenario eh. No? So the devil is tempting Jesus. But of course, no? But of course, ang devil kasi pag tinempt ka yan, hindi naman yan may pakpak, may sungay eh. No? Or may fangin. Siyempre, ang devil pag tinempt ka niyan, is always good looking. Good looking. No? Same strategy that the devil applied to Eve and Adam, he is applying every single day. So ano yung mga yun, no? Ito yung ano, no? Ito yung failure cycle natin. Alright? We pray to God, we go to God, and then we are filled with His presence, with the Holy Spirit, and then mag-devotion tayo, and then makalimutan tayo mag-devotion, di tayo atin ng Sunday service, we will not hear God's word, right? Absent tayo, hihina ka na naman, mag-fall ka na naman sa sin, you will go back to God, and then He will bless you again, He will clean you again, you will be remembered na na-redeem ka na naman, no? Ma-remember mo, na-redeem ka na naman, renew ka na naman, mag-devotion ka na naman, ganto ka na naman mag-devotion,
Makalimutan mo na naman mag-devotion kahit dahil busy ka sa trabaho. Makalimutan mo naman mag Sunday service kasi may mga nangyayari sa'yo. Mag-feel ka na naman and then you will go back to God. So, the same process. Ganyan yung nangyayari. So, paano you overcome yan? Yung ganyan. Nakapag-lie ka na-isolate, mag-fail. Right? Characteristics of Satan dito sa scenario na to, no? Sa passage na to. Number 1, strategic. Hindi ba na matalino yung devil? Sobrang talino niyan. Sobra. Okay, hindi siya magpapakita sa iyo as devil, magpapakita siya sa iyo as something that's appearing very, very good. No? Na-imagine nyo, how did the devil was able to deceive Eve? Sabi ng Lord, huwag kainin yung prutas. Paano nagkaroon ng appetite si Eve, kainin yung prutas? Diba? Because it's looking good. Right? Strategic siya. Super, super strategic. Why did the devil did it came day 1 nung nag-fasting si God? Gutom na ba si Jesus nung day 1? Of course. Full day, walang kain. Gutom ka na nun. Day 2, day 3, day 5, 10 days of fasting. Pero minake sure ni Satan na pupuntahan niya si Jesus. Ika-40th, yung gutom na hinang-hina na si Lord. Kasi alam ng devil, no-observe niya tayo. Kung kailan ka mahina, kung kailan ka wala kang devotion, wala kang prayer, naka-absent ka ng Sunday service, naka-absent ka ng training, doon ka i-attack. Can you do sinful activities right after Sunday service? Difficult. Very seldom. Can you do sinning inside church? Hindi. Pero meron daw ganon, pero kasi sa simbahan meron nga daw nang re-rape, di ba? So, strategic si Satan eh. Super, super wise. Na hindi mo makikita ang sinasabi nga ni Paul sa Ephesians. Dapat yung scheme ng devil, alam mo na kung grown up Christian ka, at alam mo na yung scheme ng devil eh. Kaya lang kasi dahil marami sa atin hindi talaga grown up Christians, yung scheme ng devil, hindi mo talaga alam. Hindi mo nahalata. Diba? Number 2, persistent. Tinigilan ba ni Satan si Jesus? After 1? Temptation hindi eh. No? Sa ating buhay din, kapag meron temptation, sunod-sunod din yan. Yung mga no? Example, wala kang masagot sa assignment mo, kinopya mo yung classmate mo, kinopyahan mo. Sabi ng teacher mo, nangopya ka pa, sabi mo hindi. Kasi temptation to copy, temptation to lie, temptation to you will show your parents your grades, temptation to fake it. At sunod-sunod yan, pag nagkasala tayo. Sunod-sunod yung temptation. No? And then lastly, he is knowledgeable of God's word. Alam ba ni Satan yung Bible? Of course! Ginagamit niya ba yung Bible? Of course! Ginamit nga niya kay Jesus eh. Hindi siya natakot gamitin kay Jesus, gagamitin din niya sa'yo. Lalo pag nag-devotion ka, tapos meron ka na palang decision na gagawin sa sarili mo, na gusto mo, tapos di mo pa rin sinasabi ng Lord, pinipilit mong iparema or yung gusto mo lang. Namalig din ako sa life ko na ayaw ko mag-devotion kasi alam ko sabihin ni God eh. Diba? So Satan can use God's way. Right? 3 major components of temptation. Number 1, timing. Number 2, object of desire. Number 3, accessibility. Magaling ba tumiming si Satan? Alam nyo ganito, Bakit napakagaling nito ni Satan? Kasi yan yung ginagawa niya everyday for the last thousands of years. No? Maybe millions of years siguro. Kasi master niya na yan eh. Gawin mo nang gawin ng isang bagay, master mo eh. Okay? Yung timing niya, perfect. Bakit? Kung saan pinakagutom na si Lord. Bakit ganito? Bakit yung fasting sobrang tindi pag magkakat ka na ng fasting? Ba't yung gutom mo, sumasagad na gutom ka na nung malapit nang matapos yung fasting? Iba nga, karamihan, na pag nag-fasting, bumabagsak dun sa 1 oras na lang, 1 segundo na lang, no? Ba't ganun? Kasi andun talaga yung
Ang galing talaga ng timing ng devil. Imagine mo sa mga sins na nakommit mo in the past, no? Kailan ka talaga nag-commit sa sin ng mga panahong hindi ka active. Ng mga panahong mahina ka, hindi ka nag-devotion, hindi ka nag-pray. Diba? Number 2, object of desire. Ibibigay ni Satan sa'yo yung object ng desire mo. Pag gutom ka, ano dapat nakainin mo? Diba? Pagkain, syempre. Si Jesus, gutom na gutom. Inofera ni Satan ng bread. No? Sige nga, gawin mong bread yan. Kasi kunwari, inofera ni Satan si God ng kunwari, magandang sapatos. Hindi talaga, malayo yun. No? Parang shoes, my goodness, I don't need it. Diba? Kung ano yung dinedesire mo na object, andun yung temptation. Wala ka ng pera. May makikita ka pang sapatos, kakain ka pa sa mahal. Temptation. Kasi nakikita natin temptation laging, alam mo yon, hard sales. Pero hindi eh. Na parang wala ka ng pera, magka-unlimited ka ba? Diba? Wala ka ng pera, bibili ka pa ng mamahalin. Yung mga ganun bagay. May sakit ka na, kakainin mo yung bawal. Right? So yung object of desire, talagang dinedesire mo yung bibigay sa'yo ni Satan. Number 3, accessibility. Bibigyan kaya ng access. No? Di ba si Jesus, dinala niya? Paano niya kaya dinala si Jesus? No? Bit niya. No? Inakit eh. Diba? So powerful si Satan, kaya niya iakit si Jesus. Okay, accessibility, bibigyan ka ng access, bibigyan ka ng internet, malakas na wifi, bibigyan ka ng magandang cellphone to access yung mga bagay na hindi mo dapat i-access. Bibigyan kaya ng pera para gastusin sa maling bagay. Diba? Bibigyan kaya ng magandang trabaho para umalis ka sa Sunday service. Access. May mga ganung bagay. Pero sa'yo kasi, sa atin, iniisip natin, trabaho to eh. Para sa family ko. Tama naman. Wala si God, nawala sa picture si God. Mali. Ang gusto ni God, He will bless you. Ang gusto ba ng Lord, i-bless ka lang, tapos mawala siya sa picture ng buhay mo? Of course not. Of course not. Right? Even in me, no, sa amin ni Jay, ang dami ko ng decision na talagang ikinikling ko sa Word of God. Eh. Kasi bibigyan ka talaga ng access ng devil. Bibigyan ng access, no? So, ang challenge, ang question dito is, do you really want to overcome it or do you plan to repeat it? Gusto mo talaga i-overcome yung challenge na yun sa buhay mo? Or maybe kaya hindi mo kino-confess, kaya hindi mo nire-repent, kaya hindi mo nakukwento sa iba para may pag-pray ka dahil plano mong ulitin or wala kang plan na i-stop, right? Do you plan to overcome it or to repeat it? Okay? So, ang sinabi ni Jesus, ito lang sinabi niya lagi, it is written. It is written. Nasusulat. Basta ni Jesus. Nasusulat. So, bakit pinakita ng Lord na yung ganitong scenario sa passage na sa Bible? Para makita natin na possible naman pala na kahit i-tempt ka, hindi dahil minsan sinasabi natin, God's kasi siya eh, kaya niya yan eh. Pero wag mong kalimutan na nagkatawang tao siya para ma-feel niya yung feeling mo. Tapos, kasi ganito yan eh, hindi ko maintindihan si God eh. Kasi God siya eh. Ngayon tayo mga tao, gagawin natin excuse yun. Eh siya, God siya, kaya niyang gawin. Ako talaga, makasalanan ako, kaya ganito lang ako. So ano, ganyan ka na lang, di ba? Hindi, no? Kaya nga nagkataong tao si God to show us na, you know what, guys, this is how to do it. Special guest? Nung nakita niya, naisip niya na, ganito pala pakaramdam ng... For sure, He knows. He is God. Pero gusto lang niyang ipakita sa atin na ganito yan labanan. Ganito yan ipanalo. Diba? So, the answer is to grow your love in God's Word. Dapat nag-grow yung pagmamahal mo
sa God's Word, sa Bible, sa Word of God. Yun talaga yung yun talaga yung key para ma-overcome mo yung mo, yung temptation mo. Kailangan nag-grow ka, kailangan tumataas ka. Kailangan kasi pag hindi ka nag-grow sa love mo sa God's Word, walang mangyayari talaga. Mas mahirapan ka, no? Growing in love of God's Word, number 1, dependence. Number 2, knowledge. Number 3, meditation. Number 4, recollection. Number 5, obedience. Oh, bombastic side are there. Yan yung 5 bagay na dapat mag-grow ka sa God's Word. Dependence. Pag-usapan natin number 1, no? Dependence. Nakadepend ka ba kay God? Or nakadepend ka sa sarili mong strength? Pansin mo, pag sarili nating strength, lagi tayong bagsak. Right? Dependence, number 1. Pag-usapan, do not depend on your own strength, wisdom, and intelligence. Kasi bakit? Deceitful yan eh. Deceitful yung heart natin. Above all things, our heart is deceitful. Yung puso mo, kapag sinabing sundin mo yung nasa puso mo, kung ano yung gusto mo lang, yun ang susundin yan eh. May napag-usapan kami ni Ate G yung last time, no? Ang sabi sa akin ni Ate G one of the biggest revelation I ever had. Kapag ang tao walang purpose sa buhay, kapag ang tao hindi niya alam ang purpose ng Lord sa buhay niya, ang gagawin niya yung purpose lang niyang gusto niyang purpose. Yung trip niya, yung gusto niya, yung kung saan siya masaya, kahit mali-mali na. Kahit nakakasakit na siya ng iba, kahit nasisira na yung health niya, yun yung gagawin niya kasi wala siyang purpose ng God sa buhay niya. Ayokong pumunta malayo, ayokong mag-share ng Word of God. Kasi yung purpose ng Lord para sa buhay mo, hindi mo hinawakan. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit malayo, pupuntahan mo yan eh. Gagawin mo yan eh. Kung yung purpose ng Lord sa buhay mo is alam mo talaga. Pag hindi, kung ano lang yung kung saan ka komportable at masaya. Dito ako masaya, dito na lang ako. Ang tanong, yan ba yung purpose ng God sa buhay mo? Tinanong mo ba si God? Right? John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Yung fruit na sinasabi dyan ng Lord, for me, dalawa yan. The fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. At yung fruit mo sa kingdom ng Lord, winning souls and making disciples. Apart from Jesus, you cannot make disciples. Apart from Jesus, you cannot behave accordingly. Right? Yung fruit of the Holy Spirit, di mo magagawa yan without Jesus in your life. Apart from Jesus, you can do nothing. Use the Word of God to combat temptation. Kino-combat mo ba yung temptation? Using God's Word? Or kino-combat mo using your eyes? Using your senses? So we will reveal soon paano ba yan gawin. No? Number 2, knowledge. Mag-usapan natin knowledge. Ang mahirap dito, baka mas knowledgeable pa si Satan sa'yo sa Bible. Of course, siguro nga, inaral ni Satan yung Bible ng todo at ginagamit niya sa way na hindi dapat. Ang question is, may alam ka ba sa Bible? Diba? Every temptation has a counter verse. Lahat ng temptation merong counter verse yan. Lagi mo isipin. Lahat ng problema ng tao sa buong buhay niya, nasa Bible yan lahat. Sa mga viewers na nanonood, kung papakinggan nyo to, you challenge the thought, read the Bible so that you will know. You will read the Bible, you will know the truth, and the truth will set you free. Working knowledge to use it in actual fight. Ito yung sinasabi natin, hindi lang basta alam mo eh. Dapat kaya mo siyang gamitin sa actual fight. Eh ano kung alam mo? Eh ano kung narinig mo? Eh ano kung umattend ka? Eh ano kung nabasa mo?
hindi mo naman kayang gawin pag nandyan na yung laban. Para saan pa't umattend ka, para saan pa't nagbabasa ka, para saan pa't nagpapatrain ka, nagpapadisciple ka, kung hindi mo nilang gagamitin kapag nandyan na yung laban, bagsak na naman. Oh no, what a waste of time. Right? Kaya nga sabi ng Lord sa translation, sa The Message Bible, kung gagamitin nyo lang yung Word of God or yung salita ko sa Bible studies at hindi nyo i-apply, you are a foolish builder. Makikita mo yung buhay mo, wasak yan. About money, nasa Bible. Kaya kahirap sa money, bakit? Di mo na-apply yung principle ng Bible. Diba? Kaya nasira yung pagkakaibigan ninyo. Pinapautang mo. Sabi ko bang huwag magpautang kung negosyo mo yan, dapat. May collateral dapat. Yung mga may ano dyan, merong structure yan eh. Ibig sabihin ba, kuya, huwag tayo magpautang? Huwag kang pautang, sige, okay lang din yun. Bigyan mo na lang. Ang utang ng 10,000, wala kang 10,000, bigyan mo ng 1,000. Sinabi ko ba 10,000 bigay mo? Sinabi ko buo, hindi. At least you help the person. Right? And consider that will not come back. Kasi nakasira ng pagkakaibigan yun. I mean, in the actual fight, kapag nandiyan na yung temptation, dapat kaya mo eh. No? Paano pag wala kang knowledge? 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Or do you not know that the wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men. Siguro the same with women, no? Hindi lang siguro, it's sure, no? Saan ako? Nor men who have sex with men, verse 10, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Pag di mo yan alam, ipapagwasan yung Satan lahat yan, so okay lang sa'yo eh. And then you, no? Ang gusto kasi ng Satan, gawin mo yung masaya ka, nang hindi mo nalaman na pupunta ka pala sa kanya. One day. Right? Kung alam mo to, hindi mo to gagawin. At pipigilan ka ng demonyo para hindi mo to marinig ngayon. That's why some of you are not here. And hopefully, those who are watching is present in their mind while hearing this. Dapat may working knowledge ka. Uy, alam ko yan, hindi pinapagawa ng Lord yan. I will not inherit God. Dapat I need to inherit God's kingdom. Dibal nang mahirapan ako dito, dibal nang di ko makuha lahat ng sasaya ko sa mundo to. Gusto ko ba inherit yung kingdom? Ano yan? Sasaya nga ako dito, pupunta naman ako sa hell. No way. What a waste. Right? 3, meditation. So si Jesus, hindi lang siya, ang fasting kasi hindi lang nagpapagutom ka, diet tawag din. Nagme-meditate ka din, inisip mo rin, ano yung sinasabi ng Lord ito, ano yung pinapaliwanag niya dito? Anong gusto niya sabihin, no? God's word must be at the forefront of your thoughts. Dapat iniisip mo. Sabi nga sa Joshua, di ba? Meditate on it day and night so that you will be careful to do what's in it so that your life will be prosperous and successful. Dapat nasa forefront mo. Kapag ka makagalit ka, nasa forefront mo, hindi pwede anger. Pagpapatayin mo na yung tao, di ba? Pala hindi, no? Right? Kasi pag wala sa forefront of your thoughts, ang God's word, ang matanatili sa'yo yung trip mong gawin. Pagmumura ka, magagalit ka. Right? 2 Corinthians 10:4-5. The weapons we fight, ito yung totoo. The weapons we fight are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Verse 5, we demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Meditation. No? Ang laban natin mga kapatid, hindi physical eh. Kung pwede lang physical, suntukan na lang with the devil. Asan ba yung devil? Kaya lang hindi eh. Paano mo siya tatalunin? Word of God. Right? Number 4, recollection. Ito na, malapit tayo matapos. Sige to the last. Recollection. Ano yung recollection? It is something that you do to remember it.
so that you will not forget. Right? Ephesians 6:17. Take the helmet of salvation. Ito yung una-unang topic natin. January. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Alam nyo kapag ang Word of God pala, no? In spiritual realms. Sa spiritual realms pala, ang itsura mo pala kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nakikinig ng sermons, ng preachings, wala kang espada. Paano yan? Paano kung may paglaban lang ang espada? Don't allow a single day in your life that you will not read God's Word and you will not pray. E paano ka lalaban? May hirapan ka talaga. No? Yung temptation, wala. Kinain ka na. No? Did you ever wonder why you are so glued in your cell phones? So glued in the Netflix, in the games, na naubos na halos yung isang buong araw mo? To it? Kasi wala kang espada eh. You cannot strike the attacks. No? Ephesians 6:7. Lagi mo isipin yan. Without the sword, you cannot go out. You need to fight. I mean, you need to fight. Baka kasi tinatanggap mo na lang yung mga temptation sa buhay mo. Hindi, tao lang talaga ako nagkakamali. Of course, magkakamali ka. Pero dapat hindi mo gagamitin yung tao ka lang at yung grace ng Panginoon na niligtas ka para magkamali. Sabi nga ni Paul sa epistles niya, mas mataas na pagkakamali, mas mataas na grace. Pero ibig sabihin nun, dapat pagkakamali ka na ng paulit-ulit para dumami yung grace? Of course not. Kasi kung tinanggap mo totoong grace, hindi mo yun uulitin. Ibig sabihin lang inuulit-ulit mo yan, hindi totoo yung tinanggap mo. Right? Question, ito na, as we end, no? Before the last one. Have you memorized the verses connected to your struggles and weaknesses? Meron ka ba mga memory verse sa buhay mo? Na pinangahawakan mo? Tuwing matitempt ka, para malabanan mo yung temptation? Or nagbe-memorize ka pa ba? Or you're just doing every day of your life? Gigising ka, magliligpit, kakain, matutulog, gigising ka, magliligpit, kakain, matutulog, gigising ka, magliligpit, magtatrabaho. Ganun na lang ba? Try to memorize what God is saying. At least magkaroon ka man lang ng life verse na pinangahawakan mo. Or your verse for 2023 na pinangahawakan mo. Para di ka mawala ng pag-asa. March na. Kamusta yung goal mo this year? Kamusta yung resolution mo ng January 1? That you will do this year better. That you will devote yourself into prayer, into Bible reading, into inviting people, into preaching the Word of God, into preparation. What happened along the way? A wasted 2 months maybe. Sayang. Are you just gonna let that this year will be the same as last year? Of course tayo hindi. Mag-SOL talaga tayo. Mag-encounter talaga tayo. Rans! Encounter! May. Right? The key to overcoming temptation, speed. How fast can you remember God's Word when you are tempted? How fast? Ayun, may napanood ako movie. Ang title niya, Lone Survivor. Panoorin niyo ito, napakaganda. Navy Seals itong mga totoong story. Nangyari siya noong 2005. Ang tanong ni Lieutenant Mike Murphy, yung leader doon. So, these were four Navy Seals to attack, to kill a major target, a high-profile target in, I think it's in Afghanistan. Ang tanong niya lagi, kaya lang, nag-fail eh. Nag-fail yung mission nila kasi ang nangyari, meron sila, actually ganito nangyari.
Pag-a-attack kasi yung SEALs sa isang place, ibababa sila ng sasakyan nila, ng helicopter, malayo sa lugar. Tapos aakitin nila yung bundok. Tapos sa bundok na yun, i-assassinate nila yung tao na mapatayin. Ngayon, ano sila sa bundok, nagpapalipas ng oras, kaya lang may pastol, nagpapastol ng kambing. Ng kambing. Oo. Ngayon, nakita sila. Uy, mga Amerikano. So, meron silang tatlong option. Patayin or itali muna. Kaya lang kakainin sila ng mga wolf. May mga wolf sa or bitbitin nila. Ang ginawa nila, pinakawalan nila. Tapos umakyat sila sa bundok, the mission's compromise. Ibig sabihin, wala na, hindi natin mapatay yung ano. Ano nangyari? Nagsumbong dun sa mga Taliban. So ngayon, inakyat sila ng daan-daan na Taliban. 4 lang sila, ang kalaban nila daan-daan na Taliban. Ang sabi ni Lieutenant Mike Murphy, how fast are these guys? Tinatanong niya kay Marcus Luttrell, kasama niyang Navy SEAL, gaano kabilis itong mga to? Sabi ni Marcus Luttrell, fast. Ibig sabihin, ready mamatay yung mga Taliban. Sugod lang ng sugod kahit mamatay sila. Hindi sila nagtatago. Mabilis talaga silang matake. Ganun kabilis yung kalaban. Namatay silang lahat, si Marcos hindi. Namatay lahat ng SEALs. Si Marcos nakaligtas siya, nagkwento, nakreate yung Lone Survivor book. So grabe, ang ganda nun. Anyways, speed. Gaano mo kabilis ma-remember yung verse, gaano mo kabilis i-release it para makawala ka dun sa current situation na mali. Speed. Right? You need to have verse arsenals. How fast can you recall the verse? Meron ka ba arsenals of verse na pinangahawakan mo sa any part ng buhay mo? Wala, Joey. Ikaw pa rin yan, hindi ka na nagbago. The oldest gun, the newest scum. 2 Corinthians 5:13. Wala, Joey, di mo kaya yan. I can do all things. Sabay-sabay pa nga eh. Kaya kong galingan sa work, kaya kong mag-business, kaya kong galingan dito sa ministry, kaya kong magturo ng SOL kahit pagod, kaya kong pag-preach kahit na I don't feel good. Kahit may problema ako, hindi halata. I can do all things. Kasi one day mamamatay rin lang ako, sa langit na lang ako magpahinga forever. Right? What's the sense if you will compromise your ministry to God? No? Hindi ka mag-i-invite, hindi ka mag-i-share ng God's word. Bakit? Kasi pagod ka, kasi may problema, kasi may sakit ka, malala yung sakit mo, masakit yung ulo mo. Hindi ko sinasabi na, kung wala ka pa sa ganung level, bata ka pa talaga in the maturity of faith. May verse arsenals ka ba? Yung full armor of God. Yung preaching natin nung January 1, 2, and 3, and 4 weeks, dala-dala mo pa ba ngayon o nakalimutan mo na? Right? Number 5, last is obedience. Very difficult. Very difficult. To meditate, easy. Pray, easy. Read God's word, easy. Listen to God's word, easy. Do it, difficult. Don't just read, hear, and memorize God's word, obey it. Madali ba? Hindi. Sinasabi ba ni Kuya Joey na madali? Mahirap. Kaya maraming talunan. Obey it. What's the sense of praying, Lord? Tell me what to do. And after God has told you what to do, you don't do it. How I wish I could say to you that everything that God has told me, I obey it. Kaagad, hindi eh. Hindi ko rin nasusunod kaagad sa sabi ng Panginoon. Pero ginagawa ko siya ng late. Most of it.
Kaya nga ngayon na yung Conquest Church, dapat yung Conquest Church ng 18 years old pa ako. Sayang. No? Anyways, perfect. God's perfect. God's timing is perfect. 1 John 5, 3-4. In fact, this is the love for God. Paano malaman kung mahal mo si Lord at kung tunay yung pagmamahal mo kay Lord? To keep His commands. Mahal mo si Lord? Sige nga, pakita mo. And His commands are not burdensome. Verse 4. For everyone born of God, born again in spirit, overcomes the world. Kung born of God ka, you will overcome the world. Because greater is He that is in you than is He who is in the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Do you want to overcome the temptation of the world? Alak na yan, sigarilyo na yan, yung hindi naman yosi, yung vape na yan, na may flavor. Right? Ano pa ba? Yung gluttony na yan, wala ka ng pera, pinag-uubos mo pa yung pera mo. No? Temptation to buy new shoes in Jesus' name, go away. Diba? Grabe. Tapos sisi mo si Lord pag broke ka na, diba? Lord, you don't bless me. Hindi, ginastos mo. Right? For everyone born of God, for those who are not born again in the Spirit, they cannot do it. Alam nyo, no? What happened to us? Noong naging Christian tayo, bakit may war inside our hearts na parang wala naman yung dati eh? No? Dati nangongopya ka sa school, wala lang din naman sa'yo yun. Dapat nga ginagawa mo yun eh, kasi wala kang sagot. Pero ngayon, ba't mangongopya ka? Very difficult. No-convict ka pa. Ba't yan, pag di ka nag-Sunday service, you are convicted? Dapat hindi nga eh. Family ko naman inintindi ko eh. Ba't ako na-convict? Gets nyo? Masama ba yung ginawa nyo? Hindi eh. Ako? No? Kung nasikasa ko yung family ko, hindi naman masama yung ginawa ko. Bakit? Why is that? Ba't ganun? It's because the Holy Spirit's inside your heart. Kasi kung walang war dyan, wala yung Holy Spirit. Kapag dumating ka sa point ng buhay mo na parang okay na lang sa'yo yung mga ginagawa mong mali, yung Holy Spirit, wala. Mahina na yung boses sa'yo. And it will happen if you continuously, no, disobey. Ito yung victory cycle. Kaya na failure cycle, right? Ito yung victory cycle nyo. Depend on God's Word, grow your knowledge in God's Word, memorize, meditate, recollect, kailangan alam mo, kailangan naaalala mo, and obey. Depend, know, meditate, recollect, memorize, obey. Depend, know, meditate, memorize, obey. Depend, know, meditate, memorize, obey. Yan yung tanging paraan, mga kapatid. No? 1 Corinthians 10:13. Ito yung sinasabi ng Panginoon dito. No? No temptation. Ito yung sinasabi sa atin na parang, daw meron tayong mga ganun. Yan talagang weaknesses ko eh. Yan talagang weakness ko, kuya eh. Sinasabi natin na yan talaga yung, kuya, yan talaga yung ano ko, kahinaan ko, yung part na yan. Kahinaan ko talaga kuya yung Netflix, kahinaan ko talaga kuya yung games, kahinaan ko talaga kuya yung madali ako magalit, kahinaan ko talaga kuya yung napapayosyo ko pagka problemado, tsaka kapag busog. Napapainom talaga ako kuya kapag ka outing eh, alam mo naman. Pagbibigyan ko talaga sila kasi magtatampo. Kahinaan ko talaga kuya kapag mag-isa ako, ganito ginagawa ko. Addicted ako. Alam mo sabi ng Bible? No temptation has overtaken except what is common to mankind. Meron bang temptation na hindi uso? Uso yan. Sa lahat ng tao, hindi natin alam. Diba? Temptation nga niya, alam niya masabihin niya sa'yo. No? And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Ibig sabihin, kaya mo naman pala eh.
pumayag ka lang. Kaya mo naman pala eh. Hindi ka lang pumasok sa victory cycle. Kaya mo naman pala eh. Hindi ka lang nag-depend kay God. Nag-depend ka kasi sa mata mo. Diba? Nag-depend kasi sa naramdaman mo. Marupok talaga ako, kuya eh. Excited kasi ako magka-boyfriend, magka-girlfriend. Hindi. Hindi ka naman talaga na-tempt. Chinat mo eh. Nag-effort ka. No? Hindi ka naman talaga na-tempt. Pinawakan mo yung sapatos, inamoy mo. Hindi ka naman talaga na-tempt eh. Pinuntahan mo talaga eh. Diba? Umupo ka sa lamesa eh. Binigyan ka ng baso. No? Natawa ko sa isang kinakounsel ng pastor ko dati. Isang babae na buntis. So, magpapakounsel siya. Ayaw siyang panagutan ng lalaki. So, sabi niya, Pastor, grabe po yung ginawa sa akin. Kasi ano mong ginawa mo? Wala naman po akong ginawa. Sabi niya, ang tanong ng pastor, sinat po ba? Opo. Nakipagkita ka ba? Nakipagkita po. Nakakatawa na rin ano. Napainom ako kuya eh. Pumunta ka ba? Pumunta po ako. Umupo po. Binigyan ka ng baso, binigyan ko. Anong ginawa sa baso? Kuya eh. Right? Grabe. Kuya, napagastos ako eh. Ba't ka napagastos? Nakita ko kayo sa TikTok. Trending yung ano. Masarap daw. Ang ginawa mo? Minutor ko kuya. Pagdating ko ron na, anong ginawa mo? Naamoy ko. Kasi daming tao, parang pinagkakaguluhan talaga. Nasa budget mo wala kuya, pero kasi andun na eh. Diba? So, alam mo yun? But when you are tempted, He will provide a way out so that you can endure it. May way out lagi. Alam niyo mahirap ngayon? This may be a sharing from the preaching of Rich Wilkerson, Pastor Rich Wilkerson ng Food Church in Miami. Sabi niya, so yung mga applications ngayon, ang hirap hanapin yung X. Yung close, yung mga advertisement. Kasi minsan kapag nag-open ka ng, online ka, nag-open ka ng application like dictionary, may lalabas eh. Mag-open ka ng Gcash, may lalabas. Yung X, nasaan yung X? Yung close. Hindi mo makita, di ba? Ganun na ngayon eh. Hahanapin mo talaga. May way out naman eh. Hindi mo lang hinahanap. Tapos naka-watermark yung X. No? Andun pala yung X tinago. Normally X sa atin, upper right, upper left. Minsan yung X nandun na sa gitna, sa ilalim. Hindi ka familiar tuloy. Pero pag familiar ka na, alam ko na. Right? May way out eh. Hindi mo lang hinahanap. No? Meron bang kwarto na may pinto? Ayaw na walang pinto? Eh, wala. Diba? Right? Paano ka pasok? Diba? Meron bang cellphone na walang back? Right? Meron. Ay, wala. Galatians 5:16, last verse. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh. If you're walking in the Spirit, hindi mo, wala kang appetite dyan. Pero kapag ka-flesh ka talaga, ay appetite ka talaga. Yung carnal nature natin. Ang na-born again mga kapatid, yung spirit natin, hindi na-born again yung katawan. Do you understand? Kuya, ba't ganun? Eh, Christian ako, ba't nag-struggle pa rin ako sa ganito? May struggle talaga sa mundong to. Panalo mo na lang. Right? Kasi na-born again yung spirit mo, yung katawan mo hindi. Yung katawan mo, ang gusto niya yung dating ginagawa mo. Yung spirit hindi. Kaya nag-aaway sila. Nag-aaway. Nagkakagulo sila. Right? Take up your sword and fight the battle. God calls you to fight. Take up your sword. Please, Christians, please take up your sword. No? Hugutin mo naman yung espada mo. Makipaglaban ka naman.
Sino dito, kinukutos-kutosan ka na ng devil, okay lang sa'yo. Example, may sakit sa bahay ninyo, hindi mo pinag-pray. Kasi nahihiya ka eh. Natitempa ko kuya na huwag ipag-pray kasi nahihiya ako. Diba? Labanan mo naman. Labanan mo naman. Okay? Let's pray. Manalangin po tayo. Let's close our eyes. And let's pray. Panginoon, first, Lord God of all, we want to ask for your forgiveness. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga temptations sa buhay namin that we keep on repeating. That we keep, Lord God, on tolerating, Panginoon. Lord, starting today, help us not to tolerate every temptation, Lord God, in our life. We desire, Lord God, righteousness. We desire, Lord God, purity and cleanness of life. Clean our hearts, Panginoon. Clean our minds. Clean, Lord God, our bodies. Lord, this body is your temple. We will not let it be contaminated, Panginoon. Lord, thank you, Lord God, for this topic. For this topic, Lord God, of fighting the temptation. That we will win the battle, Lord God. That we will depend on you. Depend on your power, depend on your word. That we will gain more knowledge, Lord God. That we will read your Bible every single day. Your word, Lord God, every single day. And we will meditate on it, Lord God, in the morning, when we wake up, and before, Lord God, we sleep at night. And Lord, we will apply it, Lord God. We will obey it, Panginoon. We will memorize it. But we will not forget. Lord, give us, Lord God, our verses na kailangan namin para sa mga temptation namin sa buhay. Maraming salamat, Panginoon. Lord, thank you for the forgiveness, for the love, for the revelation, Panginoon. Lord, ang goal namin, Lord God, please ka as long as we live on this planet. And may you be proud of us as we display, Lord God, that we are an ambassador of you on this earth. Maraming salamat, Panginoon. We love you and we praise you. All the glory and honor and praise goes to your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.